Bali, pwede master na siguro tatlo, ganon. Tatlong encounter na medyo hindi ko talaga din makakalimutan. Wala naman master, parang ganado lang din kasi immoral mo din yung tropa, tumataba pa nga doon eh. Yun nga lang, parang risky din. Yung delikado din talaga doon sa loob. Kaya, pero immoral naman yung tropa, kaya medyo ganon din yung ganun din yun sa akin, parang immoral din ako kasi nakapasok ako doon sa loob. Tapos, mga 15 days lang din siguro ako doon, master. Doon kami sa may malapit na sa mosque, yung Grand Mosque doon. Makikita na namin yun. Ay, medyo distansya pa, master, pero makikita na namin. Ano yung situation mo? Bali, lead scout ako noon, master. Kayo lead scout. Lead scout ako noon. Tapos, guide ko si Lit Nicolas, bali, patay na rin nung pagkadating namin sa Solo noon, namatay din siya. Kaya, Sino nagdala sa inyo? si Sir Sason, ang CEO talaga namin noon, si Colonel Marco na ata ngayon, o Major Marco pa. Si Sir Marco, pero nagkasakit din siya, kaya si Sir Sason si Captain Sason na yung nagpalit doon sa Marawi. Siya yung tumatayong commanding officer doon. Tapos, yung time na yun, parang maalala ko, August 15 ata yun. Bali, papasukin namin yung building. Hindi pa master, katapat lang ng Grand Mosque. Grand Mosque, tapos ito na yung building na papasukin namin, kaya open na open kami doon sa Grand Mosque na yun. Plano mo na kayo? Bali, ito yung pasukin namin. Dito lang din kami nagtulog nung gabi na yun, sa likod nung papasukin namin. Kasi uso na yun yung IED noon eh. Anong Kaya, sabi lang? bali, may port company din dito sa kabila na building nun. Bali, pagpasok namin, hindi ako leading nun. Bali, may isang team na leading, tapos kami yung sumunod. Tapos, yung pagpasok namin nun, nung araw na yun, medyo ramdam ko na rin talaga na may mangyayari nun. Kasi, ramdam ko talaga, gabi pa lang eh. Parang ramdam ko na yun eh. Parang may mangyayari talaga. Nung pagpasok na yun, Anong oras kayo? araw na yun, sir. Baka umaga na. Siguro, alas 7. Pumasok kami. May classmate ko rin yung lead scout nung nag-leading nun. Halimbawa, pagpasok niya sa building na yon, yung target namin, dumiretso na siya doon sa may port company. Kasi may port company mo din dito sa kabila. Pero, at itik-itik talaga yun kasi makikita kami doon sa Grand Mosque. Tapos yun, kasi nag-hold sila doon. Nag-hold na rin kami doon sa bahay na yung sa bahay na unang nadaanan nila. Tapos bumalik yung unang team at saka yung mga platoon sergeant. Pagbalik nila ngayon, doon ako nakatambay sa may pintuan ng bahay na yun. Tapos, pagbalik ng platoon sergeant at saka team leader ng leading na yun, pagbalik nila, dumaan sila dito sa may gilid ko, gilid ng bahay. Pagdaan nila nito, papunta sila doon sa makita na yung Grand Mosque, bumalik sila. Pagbalik niya, wagam. Diretso na wagam. Pumutok yung IED. Di ko alam kung sinong nakaapak noon o parang sa tingin ko, hindi siya tripwire eh. Kasi nadaanan na yan ng team leader at platoon sergeant eh. Baka pressure switch yun siya. Pagbalik nila, bago sumabog. Yun lang di naalala ko kasi pagkasabog niyan, parang yung parang napapikit ako eh. Tapos natapon ako, master. Sa'yo, katabi mo lang yun. Parang katabi ko talaga yung IED eh. Kasi dito man yung tama ko, master. Oh. Sa paa. Dito, ito, yung mga tama ko nito. Tapos dito, karami kong tama talaga. Pati mata ko parang naapektuhan. Kaya natilapon ako nung pag ganyan-ganyan ko, ako na lang mag-isa. Kasi natumba na nga ako, master eh. Ganyan ako. Ako na lang mag-isa, tapos parang umuusok, master ba? Tumapak talaga sa iyo yung ano. O master, parang dito sa gilid ko, kasi ito yung tama, yung pako dito, nakabaon talaga dito, master. Tapos buti may kumbat, kung walang kumbat siguro, baka putol siya. May kumbat, nakaganyan sa kumbat ko, yung pako na ditres. Concrete nail yun. Concrete nail, kaya hindi ko talaga makalimutan yun. Pati yung kumbat ko nandun pa sa bahay. Yun, pagka ganyan-ganyan ko, lingon-lingon ko, wala talagang tao. Ako na lang mag-isa, parang
palagi ko parang patay din ako kasi parang puti may nakikita ko to. Likabok pala yun, master, nung pagsabog niyo. Tapos na tilapon ako, medyo mga isang dipa din siguro. Tapon ako. Tapos mga ilang segundo or minuto din siguro, may bumalik na. Binuhat na ako, master. Pero kuan ako, conscious ako, master. Conscious ka pa pero Pero piring patay ko ba kasi ako lang isa ba tapos parang puti yung nakikita ko baka kuan lang din sa impact siguro ng IED rin. Gising ako pero parang puti yung nakikita ko dahil pala sa alikabok yun. Akala namin binumba kami doon sa may Grand Mosque kasi kitang-kita nga kami doon. Yun lang akala namin. Tapos yun, binalikan ako. Binuhat ako ng team leader ko. pero alam mo na may tama ka. Oo, master, kasi natilapon ako ayun pala, yung pagtingin ko pala sa paa ko, pag ganyan ko, uy, wasak yung, ko. Wasak yung uniform ko. Yung uniform namin na US na ganyan, yung may uniform kami hanggang ngayon. Ito, nawasak dito. Pagtingin ko ganyan, putol ata. Sabi ko sa sarili ko, parang putol ata yung paa ko. Pero pag ganun ko, ginanyan ko yung paa ko, gumalaw man yung kumbat. Sabi ko, baka hindi siguro putol to kasi nagalaw ko man. Kung putol to siguro, hindi na siguro magalaw. So, napayan ka ng loob. Oo, master, pero yung impact sa akin, parang ano pa rin, parang Nandun pa rin na. nandun pa rin, parang wala pa rin akong, Walang ka na. parang wala pa akong matino na iniisip pa, parang ganun kasi nga, yung impact ng IED, tapos natilapon pa ako, di ko alam kung saan ako, alin yung una nabagsak ko. Yun, pagtingin ko naman sa paa ko, okay naman. Ganyan, tapos binuhat na ako doon sa malapit lang kasi yung pinagtulugan namin, master. Nagtulugan namin at saka doon sa IED na yun. Doon, binuhat ako doon. Nung may lumapit na sa'yo, ma-identify mo kung sino yun. Na-identify ko na, master, nung nabuhat na ako. Kasi pag lingon-lingon ko niyan, parang medyo nagkaisip na rin ako, master eh. Pero nung una pa lang pag lingon-lingon ko, kasi kuwan pa man yung alikabok. Wala pa ako makita nun kasi yung alikabok. Marami pa. Pero nung unti-unti nang nawawala, Sino yung may lumapit din sa akin. Team leader ko talaga yung lumapit sa akin kasi si Staff Sergeant Castillo na staff na ata. Castillo, nandun na rin siya sa 86 yun, 862 ata yun. Nandun na rin siya sa 5th Division ngayon. Siya talaga unang bumalik sa akin kasi alam mo niya siguro na ka-teammates niya yung nadali. Kaya siya lang din talaga yung bumalik. Tapos, pagbalik niya, meron na rin sumunod. Pero, siyempre, nakatago pa rin. Kaya kita kami doon sa Grand Mosque. Kasi pag-aakala namin, binumba kami. Yun pala, yung mga IED doon, master, yung, alam mo yung gasolina, tapos maraming mga pako. May na-recover din sila na ganun. Kaya, nung pagbalik niya, anong sinabi niya sa'yo? binuhat lang ako, master. Wala din akong narinig kung anong sinabi niya kasi ito talaga yung tinga ko, parang wala na akong marinig noon kasi dahil sa impact ng IED. Dinala ako doon na first aid ako ng taga-EOD ata eh. Taga-EOD ata yun ng first aid sa akin. Nagkamalay na ako rin doon, master. Parang bumalik. Pero hindi ako makalakad, binuhat talaga mula doon sa ground zero na yun. Papunta doon sa may nagkukuha ng mga wounded. Tapos dinala ako doon sa may Camp Ranao. Tinakpan na rin yung mata ko kasi marami silang nakikita na parang bato-bato nga, sir. Kaya, tinakpan na rin to. Akala ko mabulag din ako eh. Tapos dinala na ako noon, sir, chopper, papuntang Cagayan. Akala ko, operahan ako noon. Tapos, nung na-x-rayan ako, wala din namang major na buto or ugat na tamaan dito. Kaya, hindi na ako na-operahan. Nagpagaling lang ako, master, pero hindi ako makalakad talaga kasi ito, akala ko nga, liliit ito eh. Kasi kadaming nakatama dito ng, tatlo, ito malalim, tapos ito, wasak talaga to siya na mga pako. Pero yung pagputok na yun, akala mo talaga patay ka. Yun ang akala ko, master, kasi parang wala eh, parang biglaan talaga yun eh. Tapos nakahigaan ako eh. Nakahiga na ako, tapos yun na, nakita ko ang likabok. Anong unang inisip mo talaga nung habang... Yun, parang patay. Parang gano'n, master. Patay na ito. Parang yun ang unang naisip ko eh, na parang patay na ata. Ganyan-ganyan ako. Hanggang nawala na yung alikabok, may dumating na. Yun na ako nabuhayan din ng loob. Tapos ito, tinignan ko na rin to. Conscious na rin ako kasi
Kita ko wasak na yung uniforme ko. So yun yung Hindi ko rin talaga makalimutan yung nangyari niyan kasi may bakas talaga yun. Hanggang ngayon, hindi talaga mawala-wala eh. Medyo may kuwan din siya. first wounded mo yun. Ay, hindi. Ito, Master. Ay, kuwan man yun. 20 naman na yun siya. So second wounded mo na yun. Pero kung i-kuwan to, ay, hindi kasi ito, kung isama to, Master. Pangalawa na yun, Master. Pangalawang wounded mo yun. Pangalawang wounded ko yun. So grabe din yung Kaya saglit lang talaga ako sa Marawi kasi nung pagkaiba ko, Master, matagal yun pinagaling din to kasi daming nanak sa loob. Doon ako nalipat sa AGH sa Fort Bonifacio. Sino pinasalamatan mo nung alam mo yung nabuhay ko? Siyempre, una-una, yung Panginoon talaga, Master, kasi ginagabayan pa rin ako kahit na medyo makasalanan din ako. Andun pa rin siya nakagabay sa akin. Tapos, nung pagbalik ko nun, Master, wala na. Matapos na yung marami. Nakabalik na rin yung kumpanya namin doon sa Iligan noon. Doon na rin ako nag-report. Medyo maba-aba yung pahinga ko noon kaya nagpapagaling din ako nito. Marami kasing nana siya. Swerte pa rin na. Oh, swerte pa rin yun talaga, Master. Kasi baka kung hindi rin ako nagkaganon, baka isa din ako sa mga natigok doon. Baga sunod na araw. May namatay niya. May dalawa kasi namatay sa amin, Master. Pero nung unang mga buwan pa yun. Pagkatapos noon, si Lit Garcia, Master, at saka si Lit Piscala noon. Sa Dansalan pa yun siya. Dansalan namatay siya. So ano pa yung isa pang hindi mo kalimutan na? Balik, naka-relax na, Master. Pagka marinig na natin na baba na. Yun talaga. Pag makarinig tayo, ay, exit na tayo. Medyo relax na rin yung isipan natin, Master, pagka makarinig tayo ng ganyan. Siyempre, hindi rin mawawala sa atin pag mag-akyat, pagod talaga. Delikado pa. Hindi rin natin masabi na trabaho natin to, dapat himural tayo palagi pag mag-akyat. Meron din talagang time na parang ano ka, Parang na, kasi may araw din talaga. may araw na wala kang gana. Ganun. Normal man din yung mga ganun talaga kasi tao lang din tayo. Normal na lang din yung mga ganun. Pero siyempre, may mga himural din doon. Lalo na pagkababa, yung may mga resupply, tapos pagbaba doon sa hindi mo kampo, may mga tagay-tagay din. Nagkalabasan din yung mga tikal-tikal minsan doon. Masaya man din yung mga Banding. banding na inom-inuman na yan, Master. Huwag lang pasobrahan. Ano yung araw? Pinakamalungkot na araw. Pagka may nadali sa amin, Master, malungkot talaga yung buong tropa niya. Mahirap talaga. Hindi man natin mapigilan, pero tanggapin na lang din talaga. Saka nakakalungkot talaga isipin na madalihan tayo ng tropa. Parang sarap yung pagbigan ka din. Pero namatay din naman sila na nasa pagbigan. Oo. Naglilingkod mo din sila, Master. Ginawa din nila yung pagsiservisyo na yun para sa bansang Pilipinas. Ganun. Pero yun nga lang, hanggang doon na lang din yung talambuhay nila. Hindi rin natin mapigilan. Hindi rin tayo may hawak ng buhay nila. Kaya Sa training, ano hindi mo makalimutan? medyo wala din naman, Master. Kasi porsigido talaga ako, Master. Hindi ako naglulumural nung nakapasok ako eh. Kasi sobrang hirap sa buhay namin doon sa amin. Pagdating dito, nakapasok na, wala, Master. Immoral tuloy, Master. May time na mapagod pero mangingibabaw pa rin yung pagka-porsigido mo. Yung porsigido ka sa bagay na yan, huwag talagang damdamin na may magpapahina sa'yo. Magpadadala sa pagod, magpadala sa mga negative thinking mo. Magpadala sa mga sulsul ng iba. Pagpatuloy lang kung anong ambisyon. Ganun, Master. Kaya hindi ako na lumural noon. Mula nung CS hanggang naging sundalo ako. Sa pagsiservisyo sa bayan, ano yung last na ano yung mensahe mo sa ating mga kabataan Pilipino?
Bilang sa katayuan ko ngayon, isa akong sundalo at isa na rin akong team leader. Ma-advise ko lang sa mga kabataan natin ngayon. Bali, iba na rin kasi yung henerasyon ngayon, sir. Parang nagbabago na. At lalo na sa inyo siguro, dati, iba din yung henerasyon nyo nun. Mas malala yun kaysa sa amin kasi kami, baguhan lang din kami, master. Bali, kung gusto mong maglingkod sa bayan, ano talaga yung kung gusto mo maglingkod sa bayan, dapat tapat ka, tapos yung parang ginawa ng iba na parang maro-maro, parang pagmaro-maro, tapos yung parang compliance lang yung ginagawa. Kung gustong maglingkod talaga, gawin yung tama. Kung anong nasa puso't damdamin mo, yun lang din yung gagawin mo, huwag pa-apekto sa mga... Meron din kasing iba na lousy and snappy, the same salary. Kaya yung iba, magpapaka-lousy na lang din kasi pag sinabi nating lousy, konti lang yung trabaho. Parang hindi ka na uutusan kasi wala silang tiwala sa'yo kasi lousy ka man. Kaya yun yung ginagawa ng iba para makarelax. Ganun man din yung sahod. Pero kung gusto talagang maglingkod sa bayan, gawin mo na yung tama. Gawin mo na yung nasa isip mo. Kung anong ikakaunlad ng ating bayan na sa palagay mo ay tama naman sa'yo, gawin mo na. Sa ating mga sinigyan ng mga kabataan na daanan, anong mensahe? Ipagpatuloy lang nila kung anong mga nasimula nila. Magpabago-bago yung isip. Yung halimbawa na ganito, paglaki ko, ito yung gagawin ko. Tapos, ngayon, may nakikita naman na ibang pangarap ng iba. Parang nakita niya, ay may pangarap siya na ganito. Ito na naman yung gagawin ko. Para magkawindang-windang na yan. Kasi ito na yung nasimulan mo, tapos bigla ka na namang lilipat dito, magbabalik zero ka na naman. Kaya kung anong mga nasimulan nyo na naging pangarap nyo sa buhay, ipagpatuloy nyo lang at wag lang talagang malumural. Huwag magpa-apekto sa iba na yung henerasyon natin ngayon, sa kapaligiran natin. Maraming sinasabi nila na marites. Huwag pa-apekto sa mga sinasabi nila. Ipagpatuloy lang kung anong mga pinapangarap sa buhay. Makamtan din yan makamtan din yung mga pangarap na yan sa pamamagitan ng pagpursige natin, huwag patamad-tamad. Yun lang mo din, master. Sa mga gustong mansundalo din, magtiis muna sa pagiging striker kasi hindi naman basta-basta makapasok ng sundalo Pagka, halimbawa, gusto mong sundalo, makatraining ka kaagad. Hindi naman ganun Minsan, meron lang din mga tropa na ganun, swerte lang din talaga sa buhay. Pagpunta dito, kapasok agad. Yun din yung naikwento nila sa inyo. Kaya parang masabi nila na madali lang magsundalo kasi yung kilala ko nga, na unang apply doon, nakapasok agad. Hindi naman ganun. Depende yun sa swerte ng buhay. Kung may siniswerte ng buhay, yun, makapasok agad. Pero expect the worst talaga. Na pagpunta dito, baka abutan pa ng mga 5 years bago makapasok. Ako, 2 years din ako dito ng strike bago ako nakapasok. Pero hindi ako nalumural kasi pangarap ko man din to. Yun, natupad din yung pangarap ko na maging isang ganap na scout ranger din. So, yun lang sa akin. Sir. Wag mo lang i-upload, master. Hanggang dyan lang yun, master.